Hello sa inyo mga kasari, magandang hapon sa inyong lahat. So for today's video, ang araw po ngayon ay Monday. Yan, inisip pa talaga ko anong araw. Monday. So dumating po yung ahente po natin ng alak, yung sa Red Horse po. And dumating din po yung ahente po natin ng mantika. Dito muna tayo guys sa Red Horse. So kumuha po tayo ng tatlong Red Horse na litro, tatlong case din po ng 500 ml. So, sa 500 ml, ang puhunan po ng Red Horse ay 670 per case. Tapos, ang puhunan naman po ng sa Red Horse litro per case ay 650. So, yung ating pong bentahan doon sa Red Horse po ay ang bentahan po natin ay 130, kapag walang bote ay 135. Tapos po mga kasari, ayan, napagbentahan ko na yung mga dumating na customer. Ang bentahan ko naman po sa maliit na Red Horse ay 70 pesos. Yes, mga kasari, 70 pesos. Wala kayong magagawa kung kayo'y namamahalan or ano, dahil ang mahal ng ating pinagbayaran sa ating renewal ng business permit. Tapos nagmahal pa, 'di ba? Tapos pinapalamig pa natin. So dapat hindi tayo hindi natin pinapakialaman ng pagpepresyo ng iba nating kasari. Tulad nga ng may nakita ko sa binabash dahil ang mahal daw ng bentahan niya sa Red Horse. Hindi ako makareact dahil yung binabash nila ay same price kami ng bentahan sa Red Horse na maliit. Sabi ko, tama lang naman yung presyo na yun ah. So, ang mga tao kasi ngayon is ensayerada. Kumbaga, wala na silang ibang masilip, 'di ba? Kasi siguro naliliitan sila sa bentahan nila, kaya nagtataka sila sa bentahan ng iba. So, huwag niyong pakialaman ng bentahan ng iba. Ang pakialaman nyo is kung magkano yung bentahan nyo. So, yun. Tapos guys, nagdeposito ako ng 8 bote sa malaki kasi kulang yung bote natin. Pero hindi ako guys nagpapahiram ng bote. Talagang kahit malapit lang yung bote, yung nanghihiram, sasabihin ay ibabalik na lang, pero dalang-dala na ako sa kasabihan na yan, sa mga pangako ng mga customer natin. Dinodepositohan ko, wala silang magagawa. Lalo na kung labis naman yung pera nila. Mas maigi na tayo ang mag-antay, 'di ba mga kasari sa bote. Sila yung kumuha ng deposito nila dito na pera, hindi yung tayo yung mag-aantay sa bote. Tapos ilang days na yung nakaraan, hindi pa rin sinasauli yung bote. So nakaka-stress 'di ba mga kasari kapag nagpapahiram tayo ng bote. Ayaw nila magpa-deposito pero sobrang tamad naman magsauli ng bote. Tapos nagdeposito naman ako ng 2 bote sa maliit. Kaya yung total ng aking pinagbayaran mga kasari ay 3,998. So yan na yun guys. Yun na yung real price, new price ng ating Red Horse. Yun na. Dito sa lugar namin, may ahente kami. So 650 yung malaking Red Horse, yung maliit ay 670. So, yun po mga kasari. Hindi mo na ako kumuha ng grande kasi hindi naman masyadong gumagalaw dito guys ngayon ang grande. Paminsan-minsan lang. So, dito naman tayo sa pangalawang ahente na dumating ngayong araw. Kumuha po ako ng 2 crinkles at sinalin ko ng mga kasari. Ito, may lalagyanan ako ng crinkles kasi yung ganito, ito mismo lagayan ng crinkles. Isinalin ko lang dito. Lagi siyang nilalanggam, as in sobrang daming langgam. So ito, dito na napag-desisyon na ni partner na ilagay yung mga crinkles natin. So ayan, hindi na siya nilalanggam at all. Never na. Simula nung dito na namin tinatransfer yung laman na nandito. Tapos ang puhunan kada tab na ganito ng crinkles is 50, 60 pieces yung laman. Yan, nakalagay naman 60. So merong 10 pesos kada tab. So dalawa, so meron tayong 20 pesos.
Tapos kumuha kami guys ng 2 dosenang mantika. Sobrang mabili ngayon ng mantika. And hindi pa naman tumataas, pero last week kasi nag-advise yung ahente natin na magtataas yung mantika nila, pero buti na lang ngayong week na to, pagdating nila kanina, hindi naman nagtaas yung mantika. So kumuha po tayo ng 2 dosena. Ang puhunan na 1 dosena ay 330 divided by 12. Ang puhunan po ng mantika ay 27.5. Binebenta po namin siya ng 35 pesos. Tapos, kumuha din kami ng ganito. Pero ito guys, panggamit lang namin sa kusina. Pero kung magbebenta nito, pwede siya sa 140, 150. Kasi puhunan niya 130. Depende sa inyo kung gaano kayo kalaki magpatong. Tapos, asukal. Nasaan yung asukal? Yan guys. So, ito yung asukal. 2 kilong wash. Natagwa 1/4 to. Bentahan namin ito 24. Pero yung asukal, nagmura pala. Buti na lang ang asukal, hindi tumataas. Bumababa. Sa dami na ng mga nagtataasan ngayon. Kanina nga namili kami ng 1 box ng gin bilog sa Dali. Sabi nung sa cashier doon, lahat ng alak ay tumaas. Kasi nagtataka kami, hindi pa nagtataas ang Dali. Pero dapat daw magtataas na, pero hindi natuloy. So, 68 ang puhunan ng 1 kilong wash. Puhunan po ng kada 1/4 ay 17 pesos. So, kung ito 24 pa rin namin, may tubo kami na 7 pesos kada 1/4. So, siguro dapat magbaba na kami ng bentahan. Pero pag-iisipan ko. Kasi mga kasaring di natin alam, diba, na malay mo biglang magtaas ang puhunan sa asukal, edi mag-a-adjust na naman ako sa pricing ko, 'di ba? Tapos, Bear Brand Swak, kumuha ko ng 1 haba kasi paubos na yun nandito. Medyo mataas nga lang ang Bear Brand sa kanila, 95. So, bali pumapatak, 'di ba, 8 peraso lang naman yun. Nasa 11.87. Round up na natin to 12. Bentahan natin is 14. So, meron tayong 2. Tapos sa Milo, ang kuha natin ay 120 ang 12 peraso. So, bali pumapatak na 10 pesos. Medyo mahal nga sa kanila. Bentahan ko lang ng Milo is 11. So, meron lang kaming piso kada isang sachet ng Milo. Pero okay na yun guys. At least meron kaming may bebenta kay customer. Kahit piso lang yung tubo namin. Kasi bira lang naman ako dito guys. Kumukuha ng mga Bear Brand ng Milo. Kasi nga, naubusan lang or paubos na kasi yung yung Milo, ubos na talaga. Yung Bear Brand paubos pa lang. Tapos gami, kumuha kami ng 5 tab. Kada puhunan ng gami is ang puhunan 50 pesos. So meron kaming 50 pesos din natutubuin sa 5 tab kasi 10 pesos kada isang tab yung tubo namin. Tapos kumuha din ako guys ng Bake Mac. Ayan. Lagi kasi silang may kasama na nagtitinda ng bake sushi, bake mac. Last week, ang kinuha ko ay bake sushi. Tapos yun, bake mac naman. Masarap yung bake mac nila. 100 pesos yung nakaganyan, aluminum. So, ang total ng aming pinagbayaran dito is 1,591 pesos. Yan. So, yan mga kasari, ang ingay ng mga bata. Yan yung mga dumating na deliveries and yung updated pricing sa ating mga ahente and at updated pricing din natin dito sa tindahan. So, yun lang guys. Dito ko na rin tatapusin ang ating vlog. Dahil yung mga batang laging maingay dyan sa labas ay nag-i-start na naman mag-ingay. So, yun lang guys. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye!